Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Araw ng Sabado, araw ng pagpaparangal natin sa ating inang si Maria at sa ating banal na misa, kasama natin ang pinakamatandang imahen ng mahal na Birhen sa buong Pilipinas, ang imahen ng Nuestra Señora de Guia. Mananatili po siya rito sa ating dambana hanggang sa Sabado, kung saan itong unang Sabado na ito ng buwan ng Setyembre ay pagdiriwang natin ang pagpaparangal sa Kanya. Meron tayong dawn procession at 5 a.m. at misa ng alas 6 ng umaga. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento tungkol sa isang tao na sinasabi maglalakbay, at bago siya umalis, ipinagkatiwala niya ang iba't ibang halaga sa 3 tao. Sa una, 5,000 pesos. Sa ikalawa, 2,000 pesos. At sa ikatlo, 1,000 pesos. Pagyamanin ninyo ang lahat ng iyan. Gamitin ninyo at palaguin upang kayo ay managana. At narinig natin kung papaanong sinasabi ang tumanggap ng 5,000 at 2,000 pesos. Ginamit ito sa pangangalakal. Napagyaman nila at sila'y tumubo ng halos kaparehong halaga. Yung tumanggap ng 5,000, kumita ng 5,000 pesos. Yung tumanggap ng 2,000, kumita ng 2,000 pesos. Pero yung tumanggap ng 1,000, natatakot siya. Kasi alam niya at kilala niya itong kanyang Panginoon. Mahigpit. Kaya natatakot siya na baka kung ano ang mangyari sa pera, ibinaon sa lupa. At dumating yung oras na ang kanilang Panginoon ay nagbalik at pinapagsulit sila, tinanong kinumusta. Kumusta yung ipinagkatiwala ko sa iyong 5,000 pesos? Narito po at narito pa po ang aking tinubo. Magaling, tapat na alipin. Napagkatiwalaan kita sa ganyang halaga at pinagyaman mo ang halagang iyon. Kaya pamamahalain kita ng mas maraming ari-arian ko. At ganoon din ang nangyari sa tumanggap ng 2,000. Magaling at tapat na alipin. Pero yung tumanggap ng 1,000, nung humarap sa kanyang Panginoon, nagsabi, narito po ang ibinigay ninyong 1,000 pesos. Ibinaon ko po sa lupa dahil natatakot ako sa inyo at natatakot ako na baka mawala o maubos o walang mangyari dito sa perang ito. Kaya hindi ko po ito inilagay sa kung saan sa dapat tutubo. Masama at tamad na alipin. Alam mo palang ako'y mahigpit. Alam mo pala at kilala mo pala kung ano ang pamamaraan ng aking pamumuno. Kahit man lamang sana inilagay mo sa bangko ang pera, kahit papaano, tutubo iyan. Ano ang punto ng kwento? Bawat isa sa atin ay pinagkakalooban ng Diyos ng iba't ibang talento, kakayahan, yaman, biyaya. At tandaan natin, ang lahat ng iyan ay ibinibigay sa atin, hindi para
angkinin, hindi para sarilinin. Sapagkat sa pagharap natin sa Diyos, ang itatanong niya, ano ang ginawa mo sa mga biyayang ipinagkatiwala ko sa iyo? Papaano mo ginamit ang mga biyaya na ibinigay ko sa iyo? Kapag ang mga biyayang iyan ay ginamit natin para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, may malaking pag-asa tayo na papapasukin sa Kanyang kaharian. Pero papaano kaya kung wala tayong ginawa sa mga biyaya na tinanggap natin? O baka naman ang biyayang tinanggap natin ay ginamit natin sa mga pangsariling kapakanan lamang, pansariling kagustuhan lamang. Baka naman ang marinig nating mga salita mula sa ating Panginoon kapag tayo ay haharap sa Kanya ay mga salita na nagsasabi, masama at tamad na alipin. Bakit inangkin at sinarili mo ang biyayang dapat sana'y ibinahagi mo sa iba? Ang mga biyaya, ang mga kaloob, regalo, talento, kakayahan, talino na ibinibigay ng Diyos sa atin ay hindi para sa atin. Dapat ilagay natin sa ating isipan na tayo ay daluyan lamang, instrumento lamang ng Diyos upang ang mga biyayang iyan ay maibahagi sa ating kapwa. At sa ganoong paraan, mas pagkakalooban pa tayo ng Diyos ng mas maraming biyaya. Napansin niyo po ba yun? Kapag tayo ay nagiging mapagbigay, kapag tayo ay nagiging matulungin at mapagmalasakit sa kapwa, ang gaang sa kalooban. At para bang bigay tayo ng bigay, tulong tayo ng tulong, para bang hindi tayo nauubusan. Kasi instrumento lamang, daluyan lamang tayo ng biyaya ng Diyos. Ano man ang tinanggap natin mula sa Kanya, kapag ibabahagi natin sa kapwa, papalitan niya ng mas marami. Pero yung biyayang tinatanggap natin sa Diyos, kapag aangkinin at sasarilinin at ilalagay sa sariling bulsa, maaaring wala nang maging kasunod. Pinagkatiwalaan kita ng biyaya, pero hindi mo ibinahagi at itinulong sa kapwa. Masamang alipin. Unawain natin mga kapatid ang kahulugan ng Ebanghelyong ito. At nawa, sa oras na tayo ay humarap sa Diyos, matagpuan tayong karapat-dapat.